Ngayon naman, mga kapeptok, ang pag-uusapan natin ay kung paano ang isang NGO or yung non-government organization ay makatulong para sa pagpapalaganap ng tamang pamamasura ng isang komunidad dito sa ating lugar. So so makikita natin dito sa effort ng Akbay Kalikasan bilang NGO ay nakakahikayat ng mga volunteers para sa pagkakaisa na tulungan ng isang komunidad na makakreate ng awareness patungkol sa tamang pamamasura. Nakakalungkot isipin na ang daming mga balibalita patungkol sa corruption, lalo na sa flood control. At ang flood control na 'yan ay nakakabit niyan sa sa climate change, Kaya nga tayo nagagawa ng flood control para ito ay makatulong na maiwasan ang pagdaloy ng maraming nakakapinsalang tubig, lalo na sa panahon ng bagyo. Itong huli, di ba, yung mga balita na naririnig natin yung tungkol sa corruption. Diyos ko, ang daming natatapon na pera ng tao, sa mga taxes ng mga tao dahil sa mga maling pamamaraan. At sa corruption, yung mga irregularities sa kung paano nila i-dispense, kung paano gastusin yung perang nakalaan para sa infrastructure kagaya ng flood control, tulay, roads, and all those things that would allocated sa budget ng ating mga taxpayers kagaya natin. So makikita natin na ang daming ayon sa mga balita, diba, dahil sa maling pamamaraan, sa maling pag-allocate ng pondo ng ating bansa ay dahil napupunta lamang sa kanya-kanyang kung saan mang being creative about corruption. So allegedly kung kani-kaninong bulsa napunta yung mga pondo na nakalaan para dito sa mga proyektong ito. You're talking about billions, o multi-millions of money, or billions of allocated funds para dito, so nawawala. So ito ay nagkakaroon ng risk ng hindi tamang parang treatment patungkol sa kung paano matulungan ang ating climate change. Kaya nga tayo may Climate Change Commission Ito ay para bantayan ang mga pangyayaring ganito. Pero kabaligtaran po ang nangyayari, ginagawang oportunidad ng mga ibang tao para ito ay paggatasan or kunan ng mga ng pondo para sa corruption money, allegedly coming from the different players na naririnig natin sa balita left and right. Kaya nakakalungkot po. Now yung mga ganitong tipong nakakalungkot na balita at yung pagwaldas ng pera wala sa tama, kagaya nitong huling pangyayari patungkol sa nangyaring bagyo, yung Opong Opong na nangyari nung September last year. Ito yung ika-15 bagyo ng ating bansa. At ito yung nagdulot talaga ng malaking pinsala, Diyos me, So yung intense flooding. So yung talagang grabe yung mga bagong nasa balita naman ito, yung mga bagong tulay na itinayo ay Diyos ko devastated, nagiba kagad. So doon mo makikita ang quality ng projects na ginagawa nila para lamang makakurap ng pera doon sa mga projects na yan. DPWH na nababanggit, tapos yung mga kasama ng mga ibang tao diyan na nakadikit. Alam niyo na kung sino-sino yung mga yon na nasa balita naman. Now, yung devastation na yan, yung pananalasa na yan ng bagyong Opong ay nako, nagdulot ng maraming buhay. Ay nagdulot ng malaking kapahamakan sa ating mga mamamayan So maraming namatay, maraming nasugatan at maraming nawalan ng buhay talaga So isang malungkot na pangyayari para sa ating lahat. Gamit, buhay ng tao, yung mga ganun, tsaka yung mga infrastructure ng mga nawala dahil nga dyan sa mga kapabayaan ng ating gobyerno patungkol dyan. Now, ngayon, dahil sa ganyang mga kadahilanan, ang Akbay Kalikasan bilang isang NGO ay
tumutulong na bigyan ng parang idea ang isang komunidad kung paano natin may iwasan ang ang pagkalat ng mga basura, kasi mga na yan, yung mga ganyang devastation kasama na yung walang disiplinang pagtatapon ng mga basura. No? Kaya nagkakaroon ng mga floodings and everything. Kaya yan ang purpose kung bakit meron tayong flood control. No? Part of it is yung mga talagang mga yung mga baha na nangyayari. At isa na rito yung ang dahilan bukod sa bagyo, etc. and everything, yung mga irresponsible yung pagtatapon ng basura doon sa mga drainage natin. So therefore, ang Akbay Kalikasan ay kaisa ng ating LGU, ng ating national government, ng ating barangay, ng mga office of the mayor, yung na para ipaalam sa ating mga mamamayan ang tamang treatment sa pamamasura at pagtatapon. Itong huli ay dito sa May Cavite, sa Pasong Kamatsile, dos, kay kay under ni barangay kapitan, so Konsi, Kap, Joey, Sinsay, Karampot ay nag-spearhead ng isang linis ilog dito sa Open Canal dito sa Cavite, General Trias, Cavite. So sa tulong ng ating LGU, Office of the Mayor, tsaka yung Senro, at mga volunteers, dumating ang ating mga military, so the Philippine Navy is there. Maraming salamat po, Army, Ariscom, Kapulisan, Bureau of Fire, Diyos ko, na talagang maagap, na talagang madaling araw pa lang, nandyan na ang Alpha Kaparo, so napakasipag din, mga kababaihan, mga homeowners association, nandyan lahat, na mga taga-barangay, mula mga tanod, mga lahat, baka may makalimutan ako, but everyone were invited, tapos dumating po sila. Nakakatuwa po. Ito ay sama-sama nagtulong-tulong bilang bilang isang grupo para volunteers na ito ay nagsusulong kung paano magkaisa para lang maayos ang tamang pamamasura sa isang komunidad kagaya ng Pascam 2. Kasama ring nakiisa ang mga estudyante ng ng LPU Cavite, yung that's it, Lyceum of the Philippines of Cavite. Napakamasikasig po ang pamunuan ng ating akademya patungkol diyan. And yung mga kabataan ay sumali rin dito sa ating effort. At ito ay hindi lang magiging huli, ito ay umpisa pa lamang ng maraming collaboration pa. Hindi lang po dito sa Cavite kundi ng buong bansa po natin. So I think it's one way of Akbay Kalikasan bilang NGO na isulong ang ganitong misyon at bisyon na mapaayos ang ating ang ating tamang pamamasura na guided ng Republic Act number 9003, which is yung Ecological Solid Waste Act of 2000. So doon po ang ating giya para tayo ay hindi na lalayo sa ating mandato bilang isang NGO. So there let me let me have this opportunity to thank everyone na talagang tumulong So lahat alam niyo na kung sino-sino po kayo. Sana kayo rin po in your own little way yung mga community leaders diyan na makiisa at sumama sa mga ganitong effort of activities para unang-una ipaalam din natin sa mga contractors mga contractors imbis na tumulong kayo. Meron actually ito surprisingly yung Calax yung Calax na contractors under Metro Pacific ay nako, tumulong po, andyan, nagdala na ng mga gamit, tumulong ng may mga tao na tumulong. Nakakatawa. Dapat ganyan po lahat ng mga contractors. Hindi yung parang magbabribe ka ng mga politiko, magbabribe ka ng kung sino-sino para lang makakuha kayo ng ng corrupt money, Yun, may mga ganyan. So hindi ko sila lahat, pero kagaya po nito Metro Pacific, nako saludo po kami sa inyo, EEI, yan, salamat po. That's part of them, So there.
part of the conglomerates ng Metro Pacific. Maraming salamat. So, yan, no? So, sana maka-encourage pa tayo ng mas maraming grupo na para sa ganitong effort. Salamat po. Like, comment, and share, no, dito po sa ating ating pep talk, no, people, events, and places.